na love card dito niya reading. Tingnan natin kung I feel sagabal. Kung anong blockage ng iyong wealth. Okay, so feeling mo kailangan mong gawin guys is maging mapagmahal. Iwasan nyo na yung sweldo nyo is para lang sa inyong sarili. Yun ang dapat yung iwasang ugali. Okay? So, suggestion ko lang guys, panoorin nyo yung how to remove abundance blockage. Kasi maraming beses sinabi doon na you have to be generous. Okay, so yun yung susi mo para ma-unblock yung blockages. I-clarify natin yung cards to gain more information. Iwasan mo maging makasarili. Habang naglalagay ako ng cards, na-sense ko yung actually feeling kapag may naiiyak, okay? Tingnan natin kung bakit. So anyway, ito yung dapat mong gawin na maging authentic ka na tao, tsaka with the pride being here, so iwasan mo maging ma-prideful. Okay? Kasi yung blockage mo dito is this one. So, dito ako nag-aalala guys. Kasi kapag ikaw ay somebody na prideful, madalas kasi yung karma niyan is mararanasan mo maging mahirap. In short, mawawalan ka ng work or pwedeng hindi mag-push forward yung iyong negosyo. So, iwasan mo to. Okay, and learn how to be authentic as well. Lesson that we have is this one. So, anyway, siguro naranasan mo sa iyong buhay na meron na ngailangan ng iyong tulong. Pero I feel here na hindi mo tinulungan tong taong to kahit na sabihin natin na may money ka. Sa palagay ko guys, swerte ka with regards sa money. Yung blockage mo lang talaga ay hindi ka nagbibigay sa nangangailangan. So, yun yung dapat mong gawin. At saka iwasan mo yung may pagka-deceitful vibe din sa yung kapwa. Tumulong ka daw sa may hirap, sabi ng mga anghel. So, you have to change and relaxation. So, I feel like there will be sudden changes that will happen na hindi mo ina-expect na mangyari. Okay? Kasi I feel like with the relaxation card, maganda yung iyong pamumuhay. Pero yun nga lang, hindi ka tumutulong. Maybe you're somebody who didn't experience how to be poor. This is only for some, take which resonates, okay? Kaya siguro, yun na nga lang, hindi ka nang bibigay. So, huwag mo na antayin na ipadama sa'yo ng Diyos kung anong pakiramdam ng nangangailangan para matuto ka magbigay. So, anyway, kaya ka minamalas kasi napapansin mo na yung pera mo talaga napupunta sa'yo sa mga nangyayaring malas, as we can see here. And with the voice being here, so maybe you're somebody who's very expressive. Siguro nalalaman ng mga tao talagang mayaman ka by the way that you speak, by the way na manamit ka rin. Okay? Kaya inasyo ng mga tao na mayaman ka. Dahil sa the way mo na magdala, okay? Kaya yun nga, may lumapit na sa'yo na kailangan ng tulong. So, ito yung dapat mong gawin is matuto kang maging mapagmahal. Tumulong ka sa iyong kapwa. Huwag yung bossy.
Okay? So, siguro iba sa inyo ay boss. Tapos, instead na tutulong ka sa iba, pinapahirapan mo yung ibang tao. So, iwasan nyo yun. Be a good boss. Be somebody who's helpful of others. Next that we have is this one. So, I'm sensing din guys, kaya may blessing blockage kasi baka may nagka-curse sa inyo. Baka isa sa dahilan ng may nag-curse kasi maybe may hindi ka natulungan and then this person could have been revengeful, kaya ka nakulam. Next that we have is this one. So, I feel here as well. And marami ka ring desire, okay? Maybe you're somebody who's materialistic. So, isa rin sa blessing blockage mo is yung ugali mo na marami kang gustong bilhin. At yung pera mo lang ay para sa sarili mo. So, wag ganun guys, okay? Panoorin nyo talaga yung how to break blessing blockage. Napaka-importante nun. Kasi pinapalahanan ka na magbigay. At saka, tandaan mo yung verse, yung gospel last Sunday. Okay, yung judgment ni God. Para ma-inspire ka magbigay. At saka, mag-repent ka na rin sa mga pangyayari sa iyong buhay na hindi ka nakapagbigay or nakatulong sa iyong kapwa. So anyway, we also have this one here. So, mostly, babad ka sa work as we can see here. Tsaka marami talaga mga tao na nagdedemand ng iyong help. Yung mga tao to nagdedemand ng help mo, kailangan talaga nila ng tulong. At ikaw yung naisipan nilang hinga ng tulong. Pero I feel na nalungkot sila kasi hindi ka nagbigay. So maybe this is a test of God for you. Kaya nangyari, minamalas ka sa money kasi nakita ni God na hindi ka na nagbibigay sa mahihirap. Kaya baka nangyari dito is plinak na ni God yung blessing mo from heaven. So we have this card, love, and it says your unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. So anyway, yung blockage mo definitely is maybe nasobrahan ka sa self-love, honestly. So yung dapat mong matutunan is how to love others, okay? Hindi lang sa sarili mo. Yung payo ko lang sa inyo guys, kapag sasweldo ka, maglaan ka ng pera for charity. At hindi lang sa charity, dapat maglaan ka rin para sa Panginoon. A certain percentage for God and charity. Okay, pag-aralan nyo yung envelope saving method para makatulong. Kasi kaya siguro hirap ka magbigay kasi kung magbibigay ka, naapektuhan yung savings mo or yung panggastos mo. So, pahay ko na lang, kada sweldo maglaan ka na ng pera sa ganitong bagay para nakakatulong ka. Kasi, syempre, mahihirap kapag uhugot ka sa savings mo na pangbigay. At least kung may nakahiwalay, di na mahirap hugutin, diba? So, we have this one. Music in either way. We also have the curse. So, may nag-curse nga sa inyo. In either way, so we have the fail here. May nag-curse na mag-fail yung iyong career. Kasi siguro hindi ka nagbigay. See, with the love in either way. We have the doom. In either way, we got thinking of you. Okay. Ito yung malungkot guys. Okay, tingin sa'yo ng mga tao hindi ka mapagmahal. Tingin din nila sa'yo na hindi ka actually maalahanin sa iba. I feel na nasa-sense ko yung galit na energy. Meron ka talagang di natulungan at galit na galit siya kasi di mo siya tinulungan. We have this one in reverse and we also have this one. So, nalungkot ako guys, kasi ito na yung para sa iba sa inyo ha. Isa sa blockage kapag kayo ay nambuli ng mahirap. Okay? So, huwag kayong matapobre please. Kasi dahil dyan nagkakaroon ng blessing blockage at saka alam mo na yung karma dyan na ipaparanas sa'yo ng Panginoon kung ano yung naranasan ng binubuli mo.
So, huwag mo na antayin na yun yung mangyari. At suggestion ko rin guys, mag-repent kayo na mga nagawa niyong mali. Anyway, let's see what else do we have here. Maging matulungin kayo sa kapwa. Gusto mag-turning na bright yan. Kaya ginanyan ko. So anyway, to be honest with you, yun nga, may nag-hold ang grudge against you and you don't know about it. At itong taon na to nasaktan siya sa ginawa mo. So it is one in reverse at saka ito, I think na kung sino man siya, baka kaanak siya ng iyong jowa. Okay? And I think na itong taon na to, baka ini-influensyahan niya yung jowa mo na layuan ka kasi hindi ka marunong tumulong sa iba. And I feel na naiyak ka kasi narinig mo to. So anyway, magkakaroon ng ending sa iyong negosyo or pwede rin sa iyong career kung ano man yan. At ito yung magiging dahilan kung ba't ka hindi magiging abundant. Magsisimula ka uli sa umpisa. And I feel na tinuturuan ka talaga ng Diyos para maging mapagmahal. Parang gusto niyang ipaintindi sa'yo kung ano yung pakiramdam na nangangailangan ng tulong. Kasi hindi ka marunong tumulong. So, ito yung dahilan kung bakit matagal yung dating ng pera sa'yo. So, yun siguro yung kinoconsidera mong blockage. At saka, ikaw yung tao na hindi may mga gusto kang bilhin or ma-achieve sa yung buhay, hindi mo ma-achieve yun kasi lagi kang may issue sa money. Okay, feel na naiyak ka dahil dito. So, with this one in reverse, I feel na kung magbigay ka lang sa kapwa mo honestly, ganito sana yung result. Okay? So, start na kayo magbigay, guys. Kasi kung hindi kayo magbibigay, hindi ka maging successful sa career. Kapag magbibigay ka, at least na-maintain din kahit yung partner mo. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng The Phoenix card dito in your reading, tingnan natin kung na yung nagbablock ng iyong wealth. I'm sensing Bishop. Okay guys, iba siguro sa inyo na-influensyahan. I-clarify natin yung cards.
Pero na-sense ko guys, sa matulungin naman kayo sa inyong kapwa. Which is good, okay? Maganda yung vibe mo. Maybe you are also people pleaser. Kaya, I feel na naiyak ka kasi hindi mo maiwasan yung mga kaibigan mo na nag-impluwensya sa'yo. Kasi mahal mo sila, which is sad, okay? So anyway, good news and open. So far naman, swerte ka with regards sa money. Yun nga lang, di mo siya na-handle ng maayos. So with the sweetheart and this one, so I feel siguro takot kayo na baka may magalit, okay? You're people pleasing to your lover, to everyone around you. Because I feel like you're authentically kind and a good person. Pero yun nga lang, gusto sabihin ng Panginoon na ito yung dahilan kung bakit ka minamalas with regards sa money. Na napapansin mo na kahit may work ka, laging kulang yung money mo. Or wala ka na mabigay para sa sarili mo. Wala na. Tinan niya para sa sarili niya. So, we have the changes here. So, gusto sabihin ng Panginoon na naawa siya sa inyo kasi you're dealing with certain people na baka ginagamit ka na or baka pinagsasamantalahan yung kabutihan mo. So, whether you like it or not, ilalayo ka ng Diyos sa mga taong nag-iimpluwensya sa'yo na gumastos. Alam ko mahirap yung tanggapin, or yun nga masakit, pero you really have to actually let go of people that's using you. Kasi matagal ka na sigurong stagnant with regards sa money. Okay? So you could be people pleaser kasi ayaw mo may masabi yung mga tao sa paligid mo. At saka maybe your love language is giving. So ito rin yung inaalala ng Panginoon na dahil wala kang pera, siguro napundar for emergency fund. Kapag may nangailangan ng pera sa iyong pamilya, wala ka nang maibigay. So with the hoping here, so I'm sensing na ginaguide ka ng Panginoon na you really have to actually save money for emergency and also maglaan ka para din sa iyong sarili. Lesson that we have is this one. So, matuto ka rin magsabi ng no sa mga tukso or sa impluwensya ng kaibigan. Alam ko masakit guys, pero kailangan nyo itong gawin. Ito rin yung dapat yung maintindihan na dahil na-impluwensyahan ka, dahil gayito't ganyan, na nagpi-people please ka. Nangyari niyan is, paano yung sarili mo? Paano sa oras ng pangailangan mo? So, I feel na the reason why kung ba't paulit-ulit na may nangyari sa pamilya mo, kasi pinapakita sa ng Diyos yung kahalagahan na naglalaan ng pera for emergency or para sa sarili mo din at sa pamilya mo. Hindi lang pwede yung people please ka ng people please sa mga tao sa paligid, okay? So, ito yung siguro yung anxiety mo na, hindi maging happy yung barkada mo. Paano ka naman? But with regards to destiny, guys, ito yung dapat na ikaw. Honestly, na mayaman ka dapat. Pero isipin mo na nawala to, sa napunta. Hindi nyo dapat mong isipin, okay? So, I feel na mabait ka talagang tao. Talaga yung mga tao sa paligid mo, gustong-gusto ka maging kaibigan, kamag-anak, okay? Kasi mabuti ka, nakakatulong ka sa kapwa mo. Pero, I feel na gusto ni God na intindihin mo naman yung sarili mo, naawa siya sa'yo. Kasi, hindi ka nakaipon. Hindi ka nakapagpapundar. Okay, so yung payo ko sa inyo guys, try nyo mag-budget, itry nyo yung envelope method. Marami kang may kita nun sa YouTube. Suggestion ko lang maglagay ka for charity, maglagay ka rin para sa Panginoon, tapos maglagay ka for expenses and for savings, for emergency fund and so on. Makita mo na lang yun sa mga envelope method na pagsasave, okay? So we got the Phoenix here, and it says your new face, rekindle, renew, transformation, growth, change your mind. So I feel na gusto sabihin ng Panginoon na magbago ka. Okay, hindi naman yung sinasabi na magdamot ka. Yung
Ayaw lang niya is nakikita niya inaabuso ka na ng mga tao. Gusto niya sana kung magbibigay ka, doon sana sa mahirap. Totoo na kailangan, hindi yung please mo tapos hindi naman nila kailangan ng tulong. Kasi actually nakita ko dito sa reading, wala akong nakita na tinutulungan mo is yung nagmamalimos. Nakita ko is more likely pleasing your friends. Okay, so iwasan niyo yun. Okay, yun nga, ilaan mo na lang yung money to help others. Okay, and anyway, let's see what else do we have here. So we have this one, Joker. We also have the end. This is sad, okay? Kung meron ka mang kaibigan na talagang ginagamit ka na, okay, pinaglalaroan ka, mangyari niyan is mag-e-end yung connection mo, whether you like it or not. Kaya siya na kayo ni either way, kasi pinipigilan mo mangyari na mag-ending yung connection. Kasi may attachment ka na with this person, whomever that is. So, you have to agree in either way. I will say yung greediness, guys, hindi sa'yo. Hindi ko na-feel na ikaw yun. Kung sakali mo na-influensya ka nagko-collect, pwede rin, okay? Pero may greed siguro sa mga tao nasa paligid mo. So, we have the just here. So, God is wanting you to acknowledge that you are a just person. Hindi ka masamang tao. Mabuti kang tao, kaya ka mapagmahal sa sarili mo, mga kaibigan, kamag-anak, okay? Pero, hindi ikaw yung tipong tao na greedy. Parang, gumagastos ka lang kasi gustong makisama. Pero yun nga lang, napupunta sa mali yung money. So, gusto sana ng Panginoon na isipin mo rin yung sarili mo. Kasi, hindi maganda yung status ng iyong, let's say, savings. Okay? Nakalimutan mo yung sarili mo. Siguro ikaw yung tipong tao na submissive sa mga tao. So, we have this one here. This is sad, okay? So, whether you like it or not talaga, ilalayo ka ng Panginoon sa nag-impluwensya sa'yo. So, we have, wow, this is, naiyak ako kung anong hinawakan ko to. Kasi, yun nga, mapagmahal kang tao. Tsaka, masakit talaga sa'yo, syempre, mawalan ng kaibigan. Pero, I feel na gusto sabihin ng Panginoon, it's for the best. Kasi, yung nangyari dito is, meron kang bagay na hindi mo na nagagampanan. Like, maybe, kung meron mamanghingi sa'yo ng pera, wala ka nang mabigay kasi nag-people please ka. Okay? Anyway, let's see what else do we have here. Okay. May dati na tao sa iyong buhay na itatry ka na ilagay ka sa wasto. Kasi, I feel like whomever yung darating sa iyong buhay, upright siyang tao. Tsaka, magaling siyang mag-handle ng pera. At tsaka, I feel na what I call this, gagawin ka niyang passionate sa pag-iipon at sa pag-iintindi rin ng iyong sarili. Kasi yung nawala dito is yung tinatawag na self-love. Hindi ko naman nababanggit sa'yo na kailangan maging makasarili. Pero minsan guys, kailangan mo rin isipin yung sarili mo, yung future mo. Okay? Yung gawin mo na lang, kung may ka talaga magbigay, yun nga, maglaan ka ng envelope or ng pera para sa charity. Para kay God din, okay? So, yun yung gawin mo. Kasi, ito yung nangyari sa iyong buhay na hindi mo na alam kung saan ka patungo. Parang you're somebody na oo na lang ng oo. Maybe sa person na talagang humahawak sa'yo sa leeg, okay? Kinokontrol ka.
At I feel na naiyak ka kasi ito yung reality hugs to you. But yet guys, kailangan nyo magising. Okay? Hindi pwedeng ganyan lagi. Kasi remember, yung pinadama sa'yo ng pandemya, we are all learning to survive, right? Survival mode yung COVID. Paano ka makasurvive kung nakadepende ka sa tao, sa desisyon ng iba? So, yun ang dapat mong sanayin na this time around, you really need to help yourself. Okay? Anyway, so yun nga yung madalas ka mawala ng money dito. So yun nga, may bilaan darating sa yung buhay. Darating siya sa oras na nasa kawalan ka ng money. At I feel na siya yung mag-encourage sa'yo. At saka ipupush niya yung iyong self-confidence din. Kasi baka nangyari dito guys, just like which resonates and libadas, maybe there's somebody in your life na dominant yung energy. Tapos, sunod-sunuran ka na sa kanya. At yun nga, dahil nga sa kinokontrol ka niya, wala ka na natitira for yourself. Okay? And anyway, actually, nafe-feel ko talaga yung energy sa aking mata na naiyak. Naiyak na kayo, hugs to you. So, take some time to heal and realize things. Tapos, on your end, you really have to, i-practice yun na yung sinabi ko sa inyo na you really have to save money. You really have to invest some money on the right things. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng lightning card, dito niyo reading. Tignan natin kung ano nagba-block ng iyong blessings or ng iyong wealth. I'm sensing true colors. I feel na na-stress ka dahil sa pera. Marami ka rin sigurong gastusin dahil meron ka rin sigurong anak. I-clarify natin yung cards. Sabi ng mga anghel, maging matulungin ka daw sa iyong kapwa. Na-sense ko masipag ka mag-work. Pero wala kang panahon para sa iyong kapwa. So, yun nga. So far naman, okay naman with regards sa money. Successful ka. Tsaka hindi lang yun na-promote ka or nakikilala ka ng mga tao. Next that we have is this one, okay? So, ito yung kulang, guys, okay? So, I think na wag ka lang tumingin sa iyong achievement. I feel like God wants you to care, maybe for your kid or for people around you. At ganun din sa mahihirap. Since you're an achiever, I think that you have that calling na magbigay para sa mga mahihirap. So, remember to do that. Kasi I feel like, yeah, you do have a good heart. As you can see, very caring heart. Humusayangin to.
Okay, so yung gusto ng Panginoon na yes, you're an achiever but that you have to give. Kasi kung di ka magbibigay, baka kasi, mag-stop yung pag-earn mo. Dapat pakita mo sa Diyos kung bakit kanya dapat bigyan ng money. Okay? I feel it para sa pamilya mo, pero I feel na meron kang parang sobra-sobra din. Okay, so remember to give for charity and also to give for God na rin. So, suggestion ko lang sa tuwing nagkakaroon ka ng money, maglaan ka ng pera para sa Panginoon at ganun din sa may hirap. So far okay naman, go-getter ka naman. Yun nga lang, masyado kang focus sa work at saka hindi mo na nakikita yung mga tao sa paligid mo. So, gusto sana ng Panginoon, magkaroon ka ng caring at least magkaroon ka ng pakialam sa kapwa mo. So, we have this one here. So, I feel like sa blockage kasi nakita ko dito na parang may taong nahinggit sa'yo kasi mayaman ka or dahil asensado ka. Isa rin siguro yun sa blockage kasi nilalagyan niya ng negativity yung iyong buhay sa kanyang energy na naiinggit siya sa'yo. So, yun nga, busy ka masyado sa work mo to the point na, yun nga, wala ka ng time for your loved ones. At saka baka dumating yung point na yung lover mo or yung loved ones mo maging authentic sa'yo, magsabi sa'yo ng totoo, na wala ka ng oras para sa kanila. I'm sensing na God definitely gave you blessings also for your family. Okay? Para magbigay ka sa kanila, at para din tumulong ka sana sa iyong kapwa, pero yun nga, yung blockage dito is, hindi ka actually, tumitingin na sa kanila dahil masyado ka nang na-stress sa iyong work. Nakalimutan mo na yung mga tao sa paligid mo. Sorry guys, inuulit na lang talaga ng mga cards yung message for you. So definitely yung blockage is yung work mo. Naging focus ka na doon. Tapos with child here, so kung may anak man kayo guys, actually kailangan mo rin mag-focus sa yung anak. Kasi I really sense na may malungkot na energy. Siguro kasi yun nga, okay, yung status mo sa career, pero yun nga lang minamalas. So, I feel na yung kamalasan na yan is with regards kung may anak ka, nagkakaroon ng issue yung anak mo, yung lover mo, kasi I feel ang ginagawa ng Panginoon is, parang sinasabi niya sa'yo, bigyan mo naman ng halaga yung mga tao sa paligid mo. Hindi lang pulos sa sarili mo. Okay? At saka, by them being sick, nagkakaroon ka rin ng time sa kanila kasi na nag-aalala ka. So, sana hindi lang tuwing may sakit sila, saka lang ganyan. Sana, kahit sa daily basis, na talagang tinitignan mo yung anak mo, yung mga tao sa iyong paligid, okay? Ganon din sa nangangailangan. Ito yung malungkot, okay? Kasi I feel na hindi lang sa money maging issue mo kapag hindi ka tumitingin na sa yung lover. Kasi may tendency na si lover mahikayat ang evil entity, okay, na mag-sway ways. As you can see, kasi napapansin niya, inisip mo na lang yung pera, wala nang love sa inyo, so sana wag ka na mag-focus sa iyong ginagawang trabaho, kundi sana mag-focus ka sa lover mo. Kasi so far si lover mo, hindi naman pera yung habol niya sa inyo. Habol niya sana yung love, at saka oras, panahon para sa kanya. Pero dahil nga sa masyado ka ng busy sa work, nakakalimutan mo na siya. So may potential na iwasan ka na niya. So with the lighting card, it says here, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. So, huwag mo na intayin to na mangyari na bilang may change na mangyari sa iyong buhay. At saka isipin mo rin kung si lover mo, nagtsatsaga sa'yo na wala ka ng time sa kanya, darating din naman ang point na yung mga tao nawawalan ng pasensya.
So, wag mo nang paabutin sa ganun. So, sana bigyan mo ng panahon yung mga mahal mo sa buhay at ganun din makatulong ka rin sana sa iyong kapwa kasi may caring ka naman na attitude, pero yun nga lang di yung masyadong nalalabas kasi yun nga naging busy ka na sa work. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, we have this one. We also have the oops in reverse. Ito yung malungkot. Okay, paano siya naging angel message for you? Kasi, to be honest with you, kung ganito si lover na wala ka ng oras para sa kanya, may potential na baka makuha siya ng ibang tao. At hindi mo ine-expect na mangyari yun. So, we have the no in either way. So, yun nga may tendency na mag-no na siya sa inyo. Kasi naubusan na ng pasensya dahil naging weak na yung relasyon nyo. So, we have this one, karma in reverse. We also have the 7 in reverse. We also have this one here. So, yun nga, baka may mga agaw. At saka baka may mag-brainwash sa yung tao. Baka may mag-brainwash sa yung tao na umalis sa yung connection. Di mo pa tayo na-expect na mangyari, okay? Tsaka, guys, okay, sa 7 natin nakabaliktad. Actually, yung 7, symbolism din yan ng Panginoon. So, nasobrahan kayo sa work, nakalimutan nyo yung Panginoon. Si Panginoon, tandaan mo, yung nagbibigay sa atin ng blessing. Okay? At yung isa sa blessing blockage mo, walan ka na ng time sa Kanya. So, ibig sabihin nun, hindi rin siguro kayo nagbibigay para sa Panginoon. So, sana, magbigay kayo sa Panginoon. Wag lang yung pulos trabaho, nakalimutan mo na yung sanang araw para sa Panginoon. So, sana, magbigay ka rin ng oras para sa Kanya. At hindi lang yun, remember na may income ka, diba? So, magbigay ka rin para sa Kanya. Huwag mo siyang kakalimutan, guys, okay? So, payo ko sa inyo, try nyo yung envelope na budgeting. Maglaan kayo ng pera for God. Maglaan din kayo ng pera para sa charity. Para di yung makalimutan magbigay sa may hirap at, magbigay rin para sa Panginoon na nagbibigay sa iyo ng ganitong blessing. Binibigyan ka ni God ng blessing dahil nakita niya may pamilya ka. Okay? May naalagaan kang anak. Okay? Or asawa, kung ano man. At yun nga, dapat acknowledge mo siya na siya yung nagbigay sa iyo niyan. Huwag mong isipin na ikaw lang yung nag-work, walang galing kay yung work mo galing kay God yan, blessing yan. Lahat na meron tayo, guys, galing yan sa Panginoon. So, sana wag mo siyang kakalimutan. Okay? Yung ibibigay natin sa Diyos, acknowledgement yan para sa Kanya. So, maglaan ka ng take per percentage for God, for charity, your savings, and also for your expenses. Okay? So, iniwititan pa natin kung ano pa yung blockages with regards to your money. Another dimension. So, yun nga, ito yung malungkot, guys. Okay, pag work kayo ng work, baka bumigay din yung iyong katawan. So, mo rin papabayaan yung sarili mo. Yun yung dapat mong gawin. Tapos, wala ka na rin time para sa friends mo. So, kaya baka mangyari nito, kahit yung friends mo, hindi ka nasama sa mga lakad nila kasi busy ka with regards sa work. So, yun nga yung partner mo, baka hindi na yan matuwa sa inyong relasyon. To be honest, baka maghanap sa iba ng kailangan niyang pagmamahal.
Kasi hindi na siya masaya sa connection. So far naman with regards sa work mo, kaya ka umaasenso dyan kasi fated naman sa'yo yung work. Yun nga lang, kailangan mo matuto mag-balance na magbigay sa mahihirap, maglaan ng panahon para sa lover mo, para sa Panginoon din. At yun nga, gampanan yung mission mo na tumulong, di ba? So far, maganda on alignment si job. Yung problem lang natin dito is budgeting ng iyong time. So, sana pagtuunan mo ng pansin yung mga nabanggit ko. Ibahin mo yung sa time mo, maglaan ka na ng oras para sa mga bagay-bagay, okay? At saka ganun din sa pera, magdaan ka ng money para sa mga nabanggit ko, sa Panginoon, sa charity, sa mga tao, sa iyong kapaligiran, okay? Show them that you care. Wag lang caring pag may sakit. Okay? And that's it. Dapat, caring every day. Okay? So anyway, that's it, guys. And God bless all of you. Sa pumili ng coffin card, ito niya reading. Tingnan natin kung ano yung nagbablock ng inyong wealth. I feel endless war. Okay. So far nakita ko na kayo yung tao na nag-guide sa mga tao. Okay, maybe ito yung calling mo. Clarify natin yung cards. I feel naman nanatili yung kung ano man ang trabaho mo na inassign ni God for you. Hindi yan maaalis sa'yo kahit na may mga blockages. I feel na mayroon nagtatry na magmanipula ng iyong career. At yung tao na to hindi pa rin siya nagbabago, patuloy niya pa rin ginagawa yun sa career mo. Kasi nakikita ka niya na patuloy sa ginagawa mo, so tinatry niyang kontrolin yung career mo. Okay, tinatry niya na mawala yung career pero nandun pa rin. Kaya, remember sa umpisa na banggit na kung ano man yung trabaho mo talaga na pinagkaloob ng Panginoon, hindi yan maaalis sa'yo. Kasi maybe yung career mo na yun talaga yung iyong mission work for this world. So, ito yung nainis siya kasi nandun ka pa rin, okay? Sa ginagawa mo, and you could be somebody na na-assign ni God to be a truth speaker. So, mahirap nga yan. Kasi kung truth speaker ka, syempre, you know, you really have to be honest na sasabihin mo yung mga bagay, you know. At saka, syempre, may magagalit sa'yo. Okay, lalo na kapag nasabihan mo, nasermonan mo, pero kailangan mong gawin kasi mission mo. So, yun ang nangyayari. Na yung blockage mismo is yung mga tao na iinis sa'yo because you're somebody who's telling the truth. Or dahil ikaw yung tao na ginagampanan mo yung mission mo sa mundong ito. So far naman, huwag ka mawalan ng pag-asa kasi I feel here na suportado ka ng Diyos sa ginagawa mo. At ganun din, may mga tao
with the family here, may mga tao na talagang ina-acknowledge yung gawa mo. At saka, yun nga, nagugustuhan ka nila kasi alam nila na ginagampanan mo yung mission mo out of love at saka dahil yun yung calling mo. Naintindihan ka naman siguro ng pamilya mo na calling mo yan. At saka, I feel na actually your family, they're really supportive of you, of what you're doing. Kasi alam nila na hindi ka nila mapipigilan sa ginagawa mo. On some point, I kinda like feel na yung family mo ay worried din sa'yo. Dahil by you saying these things, malalagay sa panganib yung buhay mo, diba? Lalo na sa mga truth speaker dyan. So far, I feel here na yung good news for you, kahit na anong gawin ng mga haters mo na tanggalin yung mga subscribers mo, kahit na i-hate ka, whatever, nandun ka pa rin sa posisyon, okay? As you can see, next that we have is this one. So far naman, I feel here na dahil nga sa mission mo, you're always been alone. Kasi syempre, if ever you're a truth speaker, ayaw mo rin siguro idamay yung pamilya mo sa yung trabaho, diba? So, I'm kinda like feeling na naiyak ka kasi with regards to other job that you tried, hindi yun tumatagal, okay? Yung tumagal lang talaga is itong trabaho mo talaga na binigay ng Panginoon. Maybe you tried to work somewhere, pero hindi tumalap, or di nagtagal, honestly. So far naman, with regards sa chosen and this one, so far naman guys, huwag kayong mag-alala. Okay? Kasi darating ang time na marirecognize ka ng mga tao. As you can see here, yung blockage lang natin dito is yung somebody na arrogante. Kasi I feel like may nagagalit sa'yo. Siguro sa teachings mo, siguro sa ginagawa mo, pero darating din yung time na mag-a-apologize siya. At isa rin siya sa tutulong sa'yo. Okay, baka hater mo, naging follower mo. Okay, maybe some of them, yung mga ito, nauto ng galit sa'yo na tao. Pero darating yung time na makita niya na maganda pala yung layunin, kaya darating yung time na babalik siya sa inyo at mag-apologize. And see that we have is this one. So, I feel here, wow, this is nice. So far naman guys, yung blockage mo lang is yung hater mo. At I feel na magiging successful ka naman with regards sa iyong trabaho. Magkakaroon ka rin ng mga tao na talagang supportive sa'yo. Magkakaroon ka na friends, as you can see here. Yung blockage mo rin guys, if nalulustay mo yung pera sa mga desires. So, iwasan mo yan. Try mo maging grounded with regards dito. Try mo makontento kung nung meron ka para hindi ka bili ng bili, okay? Iwasang magkaroon ng wish list, to be honest with you. So try to be practical with regards to buying things and be wiser too. So we have this card, Coffin, and it says here, endings bring new beginnings, growth, change, liberation, and transition. So, may tao sa iyong buhay na pinipilit kang i-end yung career mo, okay? Pero I feel na whether they like it or not, they cannot put it to end kasi nga yung calling mo. So, huwag kang mabahala kasi it's something that they cannot change. It's something that they cannot put to end. So, let's see what else do we have here. So, we have the 13. We also have this one here. So, yun nga, minamalas ka minsan. Kaya, I really feel na pinipilit nila siguro na maging ganito yung buhay mo, na maging stagnant ka, na malasin ka. So, we have the light in reverse. We also have this one. So, I feel these haters of yours, na try nila sirain yung image, honestly speaking.
Kasi pinipilit nila sabihin sa mga tao na hindi ikaw yung tinawag ng Diyos. Okay? Sinasabi nila siguro na false prophet ka and so on para wala mag-follow sa'yo. So you have the wonderful in either way. You also have the phoenix in either way, and we also have the diamond. So I feel here, guys, so whether they like it or not, people will say you're unique. People will definitely come back to you and apologize kasi siguro noong umpisa na-judge ka nila wrongly. So if ever may darating na mga tao na dating kaaway mo, tapos nag-sorry sa'yo, tanggapin mo, guys, okay? Kasi, na-realize nila yung importansya mo, na-realize nila na you're genuinely somebody who work for God. So anyway, let's see what else do we have here. I feel na magkakaroon ka ng money or income in the future. I feel na meron din mga tao na nag-curse sa'yo, kaya siguro nasa sense ko rin na parang may nagbablock ng throat, okay? So maybe pinatrabaho ka nila at inaatake nila yung iyong throat kasi ginagamit mo yung boses mo sa pagsabi ng katotohanan. I feel like people see a potential in you na umasenso. Na-sense ko may mga witch na nagka-curse sa'yo. Anyway, so, I feel here, yun nga, mga haters mo yung gumagawa ng kalokohan sa'yo na binablock ka with regards sa yung wealth. But yet, I really feel here that you really have a potential to actually be stable with regards to your income. Okay? Yung gawin mo lang, guys, huwag mong pansinin masyado sa hater. I feel like you just need to actually work. At saka, let your work define you. Huwag mong i-define yung sarili mo sa mga bad na sinasabi sa'yo. See, nagkakalat sila ng chismis about you. Pinakulam ka pa nila, yun ang ginawa nila sa'yo. I feel na tinatry din nila i-block yung iyong mind para mahirapan ka sa pagbili ng mga bagay-bagay. Kaya minsan minamalas ka na nabibili mo mali. So, kaya gawin mo na lang, guys, bilhin mo lang talaga yung alam mo na bibili mo talaga, yung kailangan mo talaga, practically. So, wag ka mo nang gumastos para sa mga luho and so on. Mind as well na bilhin mo lang yung practical na pang araw-araw mong ginagamit, okay? Kasi ito yung gusto nila mangyari na mawalan ka ng money, as you can see here. So, anyway, if na sila din ay mamalasin, honestly speaking, mananatili ka sa yung posisyon. At I'm sensing na may mga tao din na magsasalita for you. Okay? At saka, by you doing your work, honestly, maganda yan na malalaman ng mga tao na you're definitely a good person and not a bad person. I feel like whatever that they're doing to you will definitely backfire on them. Ngayon, tingnan natin yung karma ng mga taong ito na gumagawa sa'yo ng kalokohan. Magkakasakit sila ng maaga at mawalan sila ng pera dahil sa kanilang pagkakasakit.
Hindi sila magiging masaya emotionally. As you can see here, kahit na may work sila, hindi sila magiging stable with regards sa kanilang pera. And dahil siguro meron silang karelasyon na ginagamit lang sila for money, at isa pang dahilan is dahil sa kanilang pagkakasakit. And sa kanilang karma, they really have to see you standing in your power. As you can see here, darating ang time na walang magbe-betray sa'yo or so forth. Mananatili ka sa yung lugar. Sila naman, napin daw, nagkasakit, nagkaroon ng jowa na ginagamitan sila for money at for passion. Kahit na may work, lagi nawawalan ng money, baka naman sa utang. Hindi sila magiging masaya emotionally. Maybe they're aware na ginagamitan sila ng kanilang person. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you.